tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mahalagang kaganapan sa gitnang silangan ang muling pumupukaw sa atensyon ng buong mundo at may direktang epekto ito sa pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sa isang panayam sa Fox 5 Las Vegas noong Agosto 5, 2026, inihayag ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagpapakita ng magandang pag-unlad at sinabing ito ay maayos ang takbo. Ayon sa kanya, tila malapit na ang isang kasunduan upang muling buksan ang mahalagang daanan ng barko na Kipot ng Hormuz, kung saan binigyang diin niya na kapag naayos ang kasunduang ito ay babagsak ng husto ang presyo ng langis at gasolina sa pandaigdigang merkado. Ngunit sa kabila ng mga positibong salitang ito mula sa Washington, isang napakatinding banta ang dumarating mula sa Tehran na nagpapakita ng ganap na magkaibang realidad sa aktual na kalagayan. Nagpalabas ng direktang babala ang pamunuan ng Iran sa mga kalapit bansa sa rehiyon ng Golpo na aatakihin ang kanilang mahahalagang infrastruktura ng enerhiya kung maglulunsad ang Estados Unidos ng panibagong mga pag-ataking militar. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita na ang sitwasyon sa gitnang silangan ay nananatiling napakalapit sa mas malawak na pagsabog ng digmaan. Pumapasok na ngayon sa ikalimang buwan ng sigalot na ito mula nang magsimula ang mga pangunahing opensiba noong Pebrero 28, 2026 sa pamamagitan ng Operasyong Epic Fury ng Estados Unidos at Israel. Ang tensyon ay pinalala ng mga unang pag-atake laban sa Iran na sinagot ng Tehran sa pamamagitan ng mga pag-atake gamit ang mga misil at drone sa Israel at sa mga kalapit na mga estado sa Golpo na nagho-host ng mga base militar ng Amerika. Dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng sigalot, napakahalagang maunawaan ng mga Pilipino kung bakit ang krisis na ito ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang unang dahilan ay nakatali sa ating pambansang ekonomiya at presyo ng bilihin. Ang Pilipinas ay isang bansang umaasa sa pag-aangkat ng langis na nag-aangkat ng humigit kumulang 90% ng kailangan nitong langis mula sa gitnang silangan. Dahil dito, ang anumang abala sa Kipot ng Hormuz o ang pagkasira sa mga pasilidad sa pagdalisay ng langis at mga minahan ng langis sa Persian Gulf ay direktang nagdudulot ng malalaking pagtaas ng presyo ng gasolina sa ating mga lokal na gasolinahan. Kapag tumaas ang presyo ng petrolyo sa bansa, lumilikha ito ng mabilis na domino effect sa buong sistema ng ating lokal na ekonomiya. Tumataas ang gasto sa transportasyon ng mga pagkain mula sa mga lalawigan patungong pamilihan, kasabay ng pagtaas ng singil sa pamasahe at sa buwan ng singil sa kuryente. Ang ganitong pagtaas ng inflation ay nagdudulot ng paghina sa halaga ng piso ng Pilipinas kontra dolyar ng Estados Unidos na lalong nagpapamahal sa mga naangkat na produkto. Bukod sa usaping pangkabuhayan, ang pinakamahalagang aspekto ng krisis na ito para sa ating bansa ay ang seguridad ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Merong mahigit 2.5 milyong mga overseas Filipino worker o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa mga bansa sa Gulf tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Oman. Ang mga mamamayang ito ay nagpapasok ng halos 17 bilyon kada taon sa pamamagitan ng padalang salapi na nagpapatatag sa kabuuang produksiyong panloob o GDP ng Pilipinas. Ang direktang banta ng Iran sa mga lokal na infrastruktura, mga pasilidad ng enerhiya at mga sistema ng kuryente ng mga bansang ito ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Dahil dito, ang mga ahensya ng ating pamahalaan tulad ng Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA, at OWA ay patuloy na nagpapatupad ng mga pamamaraang pang-emerhensiya at pagpaplanong pangkagipitan sa buong rehiyon. Kasama rito ang pagsubaybay sa mga antas ng babala, paghahanda ng mga pansamantalang silungan, at pagbuo ng mga ruta ng paglikas sa pamamagitan ng lupa at dagat. Ang anumang malawakang dislokasyon sa trabaho ng ating mga OFW ay magdudulot ng personal na pinsala sa kanilang mga pamilya at magpapababa sa pagpasok ng mga padalang salapi na inaasahan ng ating bansa. Upang maunawaan ang estratehiya ng Iran, kailangang tingnan ang tinatawag na estratehiyang paggamit sa enerhiya bilang panakot na kasalukuyang ginagamit ng Tehran sa rehiyon.
Dahil sa mas malakas na karaniwang puwersang militar ng Estados Unidos at Israel, gumagamit ang Iran ng di pantay na pakikidigma o pagpigil bilang kanilang pangunahing pananggalang. Sa ilalim ng estratehiyang ito, ginagawang sandata ng Iran ang mismong pandaigdigang supply ng enerhiya upang magdulot ng matinding malalaking dagok sa ekonomiya sa buong mundo kapag ipinagpatuloy ng Washington ang pag-atake sa kanilang sariling teritoryo. Ipinapakita ng Tehran na ang presyo ng anumang aksyong militar laban sa kanila ay magiging napakataas para sa pandaigdigang merkado. Sa halip na makipagsabayan sa direktang labanang militar sa sariling teritoryo ng Estados Unidos, ibinabaling ng Iran ang kanilang banta sa mga estadong Arabo sa Golpo na nagho-host ng mga base militar ng Estados Unidos tulad ng base area ng Al Udeid sa Qatar at mga pasilidad sa UAE at Bahrain. Sa pamamagitan nito, pinipilit ng Iran ang mga pamahalaan sa Gulf na gamitin ang kanilang diplomatikong impluwensya kay Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump upang pigilan ang mga bagong mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa Iran. Ito ay isang uri ng mekanismo ng panrehiyong panggigipit na naglalagay sa mga kapitbahay na bansa sa isang napakadelikadong posisyon. Ayon sa mga diplomatikong ulat, nilinaw ng mga opisyal ng Iran na kapag napinsala ang kanilang sariling mga pasilidad dahil sa mga banta ni Trump noong huling bahagi ng Hulyo 2026, hindi sila mag-aatubiling gumanti. Ang sakop ng kanilang banta ay hindi lamang limitado sa mga pasilidad ng militar, kundi maging sa mga minahan ng langis, mga pasilidad sa pagdalisay ng langis, mga sistema ng kuryente, mga sistemang nag-aalis ng alat sa tubig, at infrastruktura ng transportasyon sa buong rehiyon ng Gulf. Ang pag-target sa mga planta ng desalination ng tubig at mga sistema ng kuryente ay partikular na nakakatakot dahil ang mga ito ang pangunahing nagbibigay ng inuming tubig at kuryente sa milyon-milyong mamamayan at mga dayuhang manggagawa sa gitna ng disyerto. Upang patunayan na ang kanilang mga salita ay may seryosong batayan, palagi ang itinuturo ng mga opisyal ng Iran ang nangyari noong Setyembre 14, 2019 bilang isang makasaysayang na halimbawa. Noong araw na iyon, isang serye ng mga pag-atake gamit ang mga drone at cruise missile ang tumama sa Abqaiq at Kurais facilities ng Saudi Aramco sa Saudi Arabia. Ang ataking iyon ay nagpakita ng matinding kahinaan ng mga pangunahing mga target na pang-enerhiya sa rehiyon kahit na ang mga ito ay pinoprotektahan ng mga sistemang depensa sa himpapawid na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar mula sa kanluranin. Ang naging epekto ng 2019 preseden sa produksyon ng langis ay mabilis at napakatindi. Panandali ang nagpatigil ang ataking iyon sa 5.7 milyong bariles bawat araw ng produksyon ng krudo ng Saudi Arabia, nakatumbas ng mahigit 50% ng kabuuang produksyon ng krudo ng kaharian at mahigit 5% ng buong pandaigdigang supply ng langis. Ang biglaang pagkawala ng supply ay nagdulot ng pinakamalaking panandaliang pagtaas ng presyo ng langis sa kasaysayan, kung saan tumalon ang krudong Brent ng halos 20% sa loob lamang ng isang araw ng kalakalan. Ipinakita ng kaganapang iyon na ang mga murang drone at mga eksaktong misil ng Iran ay may kakayahang lumampas sa mga modernong radar at mga sistema ng depensa sa himpapawid ng mga Arab states. Dahil dito, ang muling pagbanggit ng Tehran sa kaganapang ito ngayong 2026 ay nagsisilbing napakalinaw na paalala sa mga bansa sa Gulf at sa buong mundo. Ipinaparamdam ng Iran na kapag nasira ang kanilang infrastruktura dahil sa mga pambobomba ng Estados Unidos, maaari nilang ulitin at palawakin pa ang ganitong pagwasak sa buong rehiyon ng Persian Gulf na magdudulot ng matinding krisis sa enerhiya. Dahil sa lumalalang panganib, mabilis na isinagawa ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang isang malawakang diplomatikong outreach noong huling bahagi ng Hulyo 2026. Nakipag-usap siya ng direkta sa kanyang mga katapat sa Saudi Arabia, Qatar at Turkey, pati na rin sa pinuno ng hukbo ng Pakistan. Sa bawat pakikipag-usap, dinala ni Araghchi ang parehong malinaw na mensahe. Hinihimok ng Tehran ang mga pamahalaan sa rehiyon na gamitin ang kanilang impluwensiyang diplomatiko upang kumbinsihin si Pangulong Donald Trump na itigil ang mga nakaplanong mga operasyong militar laban sa Iran. Sa pamamagitan ng ganitong panggipit, pilit na inilalagay ng Tehran si Donald Trump sa isang napakahirap na suliranin na may dalawang magastos na pilian. Sa isang panig, kapag itinuloy ng Estados Unidos ang mga malawakang mga pag-atake mula sa himpapawid, kailangang tanggapin ng Washington ang panganib ng isang pandaigdigang krisis sa enerhiya at ang pagkawasak ng ekonomiya ng kanilang mga alyado sa Gulf.
Sa kabilang panig naman, kapag pumasok ang Estados Unidos sa isang napagkasunduang kasunduan ng walang malinaw na tagumpay na militar, maaari itong tingnan ng mundo bilang isang estratehikong pag-atras ng Washington sa harap ng banta ng Iran. Ang mga bansa sa Gulf Arab ay kasalukuyang nasa sa isang napakakomplikadong posisyon habang nakaipit sa gitna ng dalawang malalaking puwersa. Sa isang dako, nakatali sila sa kanilang matagal ng alyansang pansiguridad sa Estados Unidos na siyang nagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga rehimen. Sa kabilang dako naman, ang kanilang heograpikong kalapitan sa Iran ay naglalagay sa kanila sa direktang linya ng apoy kapag nagsimula ang ganti ng Tehran. Dahil dito, ang Saudi Arabia at ang mga kapitbahay nito ay gumagawa ng lahat ng posibleng hakbang upang maiwasan ang isang ganap na digmaan na wawasak sa kanilang infrastruktura. Sa gitna ng krisis na ito, ang Saudi Arabia sa ilalim ng pamumuno ni Prinsipe ng Corona, Mohammed bin Salman o MBS ay naglalaro ng napakahalagang papel sa diplomasya. Kasunod ng mga matitinding babala mula sa Tehran, direktang nakipag-usap si MBS kay Pangulong Donald Trump upang hilingin ang pagpapaliban ng anumang nakaplanong aksyong militar laban sa Iran. Inihain ng pamumuno ng Saudi Arabia ang apela na bigyang diin ang pagbabalik sa mesa ng negosasyon at ang pagpapatupad ng tigilan putukan upang protektahan ang mga pasilidad ng Aramco na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at ang pangkalahatang katatagan ng rehiyon mula sa pagkawasak. Bukod sa Saudi Arabia, ang iba pang mga bansa sa Gulf tulad ng Qatar at Oman ay aktibo ring nakikilahok sa mga diplomatikong hakbang na ito. Ang Qatar ay nagsisilbing kritikal na tagapamagitan at sentro ng pag-host dahil sa kakaibang posisyon nito kung saan nag-host ito ng base ayerya ng Al Udeid habang kasalo ang Iran sa gas field ng South Pars. Dahil dito, naghahain ang Qatar ng mga panukalang balangkas para sa pagpapatigil ng pagbabantay dagat kapalit ng ligtas na passage ng mga barkong pangkalakalan sa Persian Gulf. Ang Oman naman ay patuloy na naglalaro ng kanyang papel bilang neutral na lugar at lihim na daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng Washington at ng Iranian Foreign Ministry. Ang mga technical na pag-uusap para sa pagbuo ng ligtas na mga rutang pandagat ay pangunahing idinadaan sa pamamagitan ng Oman. Ang Qatar, Oman at Saudi Arabia ay pare-parehong nagpaabot ng opisyal na babala sa Washington na ang anumang panibagong serye ng pambobomba ay maaaring magpaliyab sa buong rehiyon at magdulot ng krisis na wala nang sinumang makakapigil kapag nagsimula na. Sa kabila ng pagsusumika para sa kapayapaan, nagpapatupad ang Saudi Arabia ng dalawahang estratehiya sa pamamahala ng krisis. Habang pilit na itinutulak ng Riyadh ang diplomasya upang maiwasan ang pagkawasak ng kanilang ekonomiya, nilinaw ng pamahalaan ni MBS na ang kanilang pagnanais para sa kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Opisyal nilang ipinahayag na anumang direktang pambabastos, paglabag sa soberanya, o pag-atake sa kanilang sariling teritoryo mula sa alinmang panig ay tutugunan din ng kaukulang tugong militar para sa depensa ng kaharian. Napakahalagang linawin sa pagsusuring ito na ang mga detalye ukol sa mga diplomatikong palitan, pakikipag-usap ni na MBS at Trump at mga lihim na negosasyon ay nakabase sa mga pahayag ng mga hindi pinangalan ng diplomatikong sanggunian sa rehiyon mula sa mga ulat ng Reuters at internasyonal na balita. Dahil dito, kinakailangan ng maingat na paglalahad at hindi pagtrato sa mga ito bilang mga formal at permanenteng kasunduan hanggat wala pang opisyal na pirma ang mga kasangkot na pamahalaan. Ang ganitong pag-iingat ay mahalaga upang manatiling objektibo at balanse ang ating pagtingin sa mabilis na nagbabagong sitwasyon. Tingnan naman natin ang mga opisyal na pahayag ng pamumuno ng Estados Unidos at ang aktwal na estado ng mga usapang pangkapayapaan. Sa kanyang panayam noong Agosto 5, 2026 sa Fox 5 Las Vegas, nagbigay si Pangulong Donald Trump ng ilang mahalagang pahayag ukol sa kanyang mga naging desisyon. Isiniwalat niya na ang Estados Unidos ay nakahanda na sana para sa isang napakalaking operasyong militar laban sa mga target sa Iran. Ngunit ayon kay Trump, nang malaman ng Iran ang tungkol sa nakaplanong atake na ito, mabilis silang humingi ng negosasyon upang maiwasan ang matinding pinsala. Inihayag din ni Trump sa parehong panayam na ang mga kasalukuyang pag-uusap para sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz ay tila maayos ang takbo at naniniwala siyang nalalapit na ang isang kasunduan. Binigyang diin pa ng Pangulo ng US na kapag matagumpay na naisara ang kasunduang ito, ang presyo ng langis sa buong mundo ay babagsak ng husto o babagsak ng napakababa.
Ang pahayag na ito ay nagbigay ng panandaliang pag-asa sa mga pandaigdigang merkado na nag-aalala sa patuloy na pagbara sa daanan ng mga barkong pangkalakalan. May mga konkretong kaganapan din na nagpakita ng panandaliang paghupa ng tensyon sa nakalipas na mga araw. Noong Agosto 2, 2026, opisyal na kinansela muna ni Pangulong Trump ang nakaplanong panibagong mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga pasilidad ng Iran. Ang desisyong ito ay ginawa matapos ihayag ng White House na ang mga susunod na hakbang ng militar ng Estados Unidos ay nakadepende sa mabilis na pagbuo ng isang maipatutupad na kasunduan sa tulong ng pamamagitan ng Oman, kabilang isang 60 araw na pansamantalang kasunduan sa pagdaan na maglalagay ng magkahiwalay na hilaga at timog na rutang pandagat para sa mga barkong pangkalakalan kapalit ng pagluwag sa pagbabantay dagat ng Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng optimistikong retorika mula sa Washington, may mga napakalaking balakid bago maabot ang isang permanenteng kasunduan sa kapayapaan. Ang mga kahilingan ng pamunuan ng Iran ay nananatiling napakataas at mahirap tanggapin para sa Estados Unidos, tulad ng tuluyang pagpapasara sa mga base militar ng Estados Unidos sa buong rehiyon ng Gulf. Bukod dito, iginigit din ng Iran na ang mga Estadong Arabo sa Golpo ay dapat na tuluyang huminto sa pagbabahagi ng anumang impormasyong paniktik sa Washington na isang pangunahing pader sa kasalukuyang kaayusang panseguridad ng rehiyon. Sa panig naman ng Estados Unidos, sinasabi ng mga internasyonal na diplomat na isa sa mga pangunahing babalakid sa kasunduan ay ang pag-atubili ng Washington na lumabas na walang malinaw na patunay ng tagumpay sa harap ng pandaigdigang publiko. Matapos ang 5 buwan ng operasyong Epic Fury at ang pagkawala ng napakaraming mga mapagkukunan, mahirap para sa pamahalaan ni Trump na tanggapin ang isang kasunduan na hindi nagpapakita ng ganap na pagpapasuko sa mga kapangyarihan ng Iran. Ang ganitong pampulitikang presyon sa magkabilang panig ay nagpapabagal sa pagbuo ng isang formal na kasunduang pangkapayapaan. Bukod sa mga usaping pampulitika at militar, ang krisis na ito ay nagpapakita rin ng mga matitinding mga usaping legal at makatao na pumupukaw sa atensyon ng mga eksperto sa buong mundo. Ang mga banta mula sa magkabilang panig na targetin ang mga mahahalagang pampublikong infrastruktura ay nakatanggap ng matinding pambabatikos mula sa mga organisasyon ng karapatang pantao at mga dalubhasa sa batas pandaigdig. Ang pagbabanta ng US na atakehin ang sistema ng enerhiya ng Iran, pati na rin ang ganti ng Iran laban sa mga pasilidad ng tubig at kuryente sa mga estado sa Golpo, ay itinuturing na direktang paglabag sa mga pamantayan ng makataong pakikipaglaban. Sa ilalim ng 1949 mga kumbensyon sa Geneva at ng 1977 Karagdagang Protocol 1, particular sa Artikulo 52 at 54, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pag-atake sa mga pasilidad na mahalaga sa ikabubuhay at kaligtasan ng mga sibilyan. Kasama sa mga pinoprotektahang pasilidad na ito ang mga pasilidad ng inuming tubig, mga planta ng paglikha ng kuryente, mga sistema ng kuryente at mga sistemang pang-agrikultura. Ang batas sa digmaan ay nagtataguyod ng prinsipyo ng distinction, kung saan ang mga kombatante lamang at mga tiyak na mga target na militar ang pwedeng maging pakay ng pambobomba, habang mga pasilidad para sa sibilyan ay dapat panatilihing ligtas. Bagamat ang ilang mga pasilidad ng enerhiya ay maaaring ituring ng mga pasilidad na may gamit sa sibilyan at militar o may pakinabang din sa pangangailangang pang-operasyon ng militar, ang internasyonal na batas ay nagpapatupad ng mahigpit na pagsusuri sa proporsyonalidad. Kapag ang inaasahang pinsala sa mga sibilyan tulad ng pagkawala ng supply ng inuming tubig o ang pagkaantala ng kuryente sa mga ospital ay masyadong mataas kumpara sa direktang kalamangang militar na makukuha, ang pag-atake ay maituturing na ilegal. Ang anumang sinasadyang pag-target sa mga pasilidad na ito na nagdudulot ng labis at hindi pantay na dusa sa mga mamamayan ay maituturing na mga krimen sa digmaan sa ilalim ng probisyon ng pandaigdigang hukuman sa krimen at ng mga kumbensisyon sa Geneva. Sa pangkalahatang pagsusuri, ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan ay nananatiling nasa gilid ng kutsilyo habang patuloy ang gitgitan sa pagitan ng puwersang pangmilitar at diplomatikong panggipit. Ginagamit ng Iran ang kanilang estratehiyang paggamit sa enerhiya bilang panakot, bilang pangunahing pananggalang laban sa mga pambobomba ng Estados Unidos at Israel. Sa kabilang banda naman, sinusubukan ni Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na makuha ang isang mabilis na napagkasunduang kasunduan para sa kipot ng Hormuz nang hindi lumalabas na talo ang Estados Unidos sa harap ng mga pandaigdigang kaalyado.
Para sa mamamayang Pilipino, may mga mahahalagang bagay na dapat patuloy na bantayan sa mga susunod na araw. Una, kailangan tandaan na ang mga probisyon ng sinasabing kipot ng Hormuz kasunduan ay wala pang formal at perpektong pampublikong lagda mula sa White House at sa Iranian Foreign Ministry, kaya dapat tayong maging maingat sa mga haka-haka at abangan ng opisyal na pahayag hinggil sa eksaktong nilalaman at mga kondisyon ng anumang kasunduang pangkapayapaan o kasunduan sa pagdaan. Pangalawa, napakahalagang subaybayan ng publiko ang galaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado tulad ng Brent at Dubai crude, mga batayang presyo, dahil ang mga pagbabagong ito ang siyang batayan sa lingguhang pagbabago sa presyo ng gasolina ng mga lokal na kumpanya ng langis sa Pilipinas na may direktang epekto sa pamasahe at gastusin sa bahay. Panghuli at pinakamahalaga sa lahat, dapat na nakatutok ang ating publiko sa mga opisyal na abiso at alert level announcements mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Ang mga formal na paalalang ito ang nagbibigay ng mga kinakailangang panuto para sa seguridad, mga pamamaraang pangkaligtasan at posibleng pagpapauwi ng ating mahigit 2.5 milyong mga OFW sa gitnang silangan. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa karagdagang pagsusuri at mga bagong ulat.